kadumal-dumal na krimen sa Calamba, Laguna. Inumang nauwi sa patayan. 3 ang patay matapos silang paghahampasin ng bakal. Sino ang nasa likod ng krimen at ano ang kanyang motibo? Yan ang dapat abangan. Ngayong ika-26 na araw ng Nobyembre taong 2024. Vice President Sara Duterte binigyan na ng sampina matapos magbanta ang ipapapatay sina Pangulong Bongbong Marcos. Palabang buwelta ni VP Sara. Now they can't kill me anymore unless they want to die. Ang kanyang tatay Digong may pangahamon naman sa suporta ng militar kay PBBM. Sagot dyan ng Malacanang, garapalan na yan. 2 election officer itinumba. Kinundi na yan ng COMELEC. Sa pool sa CCTV, magkakapitbahay nagtakbuhan ng magkabarilan sa eskinitang yan. Meron ding pinatay sa loob ng ukay-ukay. Sa China naman, may batang nahulog sa sasakyan at pumailalim sa kasunod na kotse. Ilang labubo tumbler nakalalason daw. At eto na ang usap-usapan sa showbiz. Nation's girl group na BINI agaw atensyon sa kanilang nakakatakam na Christmas costume. Inihain na ang sabina para kay Vice President Sara Duterte dahil sa pagbabanta niya sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Pinaharap si VP Sara sa NBI sa Biyernes para ipaliwanag ang kontrobersyal niyang pahayag. Paglilinaw naman ng bise, may kondisyon ang kanyang pahayag. Kailangan niya munang mamatay. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Pasado 12:00 ng tanghali, nagpunta sa opisina ni Vice President Sara Duterte ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation Special Task Force. Hinihain nilang sabina para pagpaliwanagin si VP Sara sa umano'y grave threats. Ayon sa NBI, hindi nila nadatnan si VP Sara sa opisina niya. Tanging legal counsel lang ng OVP ang tumanggap ng sabina. Ito ang pagpapatunay na meron tayong due process. Bibigyan natin ng pagkakataon ang ating Vice President na maibigay ang kanyang side on the controversy. No? Ipaliwanag niya at kasama na yung sinasabi niya na may threat sa kanyang buhay. Nag-ugat yan sa pagbabanta ng bise na ipapapatay sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lizo Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sa isang ambush interview, ipinaliwanag ni VP Sara ang mga binitawan niyang salita. I have to die first. They have to kill me first. They have to kill me first. So now they can't kill me anymore unless they want to die. Sinagot din ni VP Sara ang pahayag ng Presidential Communications Office na active threat ang banta niya. Aniya, wala raw sa tamang konteksto ang pagbibigay kahulugan sa sinabi niya. Wala naman daw sapat na laman o konkretong basihan para ituring ito na issue ng national security. There is absolutely no flesh on the bone. Pakicheck. May sinabi ba akong assassin doon? Wala. So nilalagay nila doon sa narrative nila, assassin. And nilalagay nila sa narrative nila, murder plot. My question now to the administration, is revenge from the grave a crime? Tingin naman ni NBI Director Jaime Santiago, seryoso talaga si VP Sara sa pagbabanta niya. 2 beses sinabi ni Madam Vice President na no joke, no joke. Diba? Talagang serious siya on her instruction to the kung sino man yung assassin, kung sino man yung kinausap niya. Hindi pa raw tukoy ng CIDG ang sinasabing hitman ni VP Sara. Tungkol naman sa umunoy banta sa buhay ng bise, wala raw natatanggap ang NBI na formal na reklamo. Sinisiguro naman ni VP Sara na handa siyang humarap sa NBI. Sa Biyernes, November 29 ang itinakdang schedule ng NBI para makuha ang paliwanag ng bise. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5.
Pinayagan ng komite ng Kamara ang pansamantalang paglaya ng 4 na staff ni VP Sara kabilang ang Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Live mula sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City, nasa frontline ng balitang niya, si Gio Robles. Gio, anong update dyan? Cheryl, gagawa ng legal na hakbang si Undersecretary Zulaika Lopez laban sa pagpapalawig ng Kamara sa kanyang contempt order. Ayon yan mismo sa kanyang boss na si Vice President Sara Duterte. Mismo si Vice President Sara Duterte ang nag-anunsyong bumubuti na raw ang lagay ng kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Yan ay kahit hirap pa rin daw siya sa pagkain. 3 araw nang naka-confine sa Veterans Memorial Medical Center si Lopez. Health-wise, walang iyak. Kausap niya yung mama niya and dumating din yung best friend niya mula sa Davao City. Ang pagkakaalam ko, ang endorsement sa akin kagabi, hindi daw masyado kumakain. Kumuha na raw ng sariling abogado si Lopez na balak humingi ng tulong sa korte. Mula kasi sa 5 araw na contempt order, pinalawig pa ito ng 10 araw ng Kamara. Yun din yun sinasabi ng nanay niya because yung nanay niya is used to work for the courts in Davao City. So merong alam sa batas. We want to take this to the courts. Bukod kay Lopez, 2 taga-OVP pa ang inadmit dito sa VMMC. Naka-confine rin ang Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta matapos tumaas ang blood pressure sa House hearing at saglit na mawala ng malay. Na-ospital din ang aide ng bise na pinangalanang Nicole matapos daw asmahin at mag-panic attack. Umaasa ang House Committee on Good Government and Public Accountability na bubuti na ang lagay ni na Lopez at Acosta. Pagaling muna sila para sa susunod po na hearing, mas marami na po sila na masabing impormasyon. Nakakagaang po ng pakiramdam ang pagsasabi ng katotohanan. Samantala, sinagot din ng bise ang komento ng mga kongresista na nagkakasakit daw ang kanyang mga tauhan kapag humaharap sa hearing. Of course, magkakasakit talaga ang tao na hinaharas mo, tineterrorize mo. Ako lang naman ang hindi nagkakasakit dahil politiko ako. You can terrorize me and harass me all you want. It does not matter to me. Cheryl, umalis kanina sa VMMC si Madam Vice President Sara Duterte pero babalik din mamaya para rito magpalipas ng gabi. Ayon kay Senator Bato de la Rosa, handang harapin ng bise ang subpina ng NBI nang matanong naman kung sakaling arestuhin si Madam Vice President. Sagot ni de la Rosa and I quote, "Let's get ready to rumble." Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Gio Robles. Kumpiyansa naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi madidiin ng Kamara si Vice President Sara Duterte sa issue ng confidential funds. Hamon pa niya sa mga kongresista, bakit hindi rin daw nila ilabas sa publiko kung paano nila ginasta ang kanilang pondo. Nasa frontline na balitang yan si Bril Montalvo. Hindi raw nababahala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa panggigipit umano ng Administrasyong Marcos sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Bagamat nire-respeto raw niya ang kapangyarihan ng Kongreso, nakalkalin ang issue sa ginastos na confidential funds ng anak sa Department of Education at sa Office of the Vice President. Kumpiyansa raw ang dating Pangulo na hindi mabubutasan si VP Sara. I am entertained. Wala mo nangyayari sa anak ko. Kasuhan man nila si Inday, di kasuhan nila. Hindi naman makulong yan. Ayon kay Digong, mas nag-aalala siya sa kaso ng Chief of Staff ng bise na si Zulaika Lopez. Pinalawig kasi ng Kamara sa 10 araw ang contempt at detention order kay Lopez na naka-confine pa rin sa ospital. Kung ang death threat naman ng bise laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez ang pag-uusapan. Ipinagkibit balikat lang ito ni Duterte dahil nag-asalbata lang daw ang anak. Binata man yun. Ako, utro rin itong PSG patay nila. Siyempre, pagka ganong init ng... Sino ba naman hindi mag-init ng ulo? Ayon kay Duterte, halatang nakatutok sa pamilya nila ang Administrasyong Marcos. Kaya kung siya raw ang masusunod, may payo siya kay VP Sara. Sabi ko nga kay Inday, tama na yung Vice President.
Total, tatay niyan, presidente man. Okay na yan. Banat pa niya, total nagkakaungkata na rin lang naman. Bakit hindi daw isa publiko rin ng Kongreso kung paano rin nila ginagastos ang kanilang pondo? Hindi man direktang sinagot ang hamon ni Duterte. Pumalag pa rin ang ilang mambabatas sa mga sinabi ng dating Pangulo. Lumang tugtugin na raw ang ganitong mga banat. Kaya payo nila kay Duterte, wag na makisawsaw at hayaan si VP Sara na magpaliwanag. This is another diversionary tactics, no? Para pagtakpan ang totoong issue. Isa lang ang masasabi natin, no? I-explain lang niya kung paano ginamit ang confidential fund. Yun na yun. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Tinawag ng Malacanang na garapalang panawagan para magkudita ang mga naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod yan ng hamon ng dating Pangulo sa militar. Nasa Frontline balitang yan si Brian Castillo. Sa gitna ng tumitinding bangayan sa politika, nanindigan ang Armed Forces of the Philippines. Wala pa silang dahilan para mag-loyalty check sa kanilang hanay. Yan ay sa kabila ng mga agam-agam ng kampihan ng mga sundalo sa nagdaan at kasalukuyang administrasyon. Our Chief of Staff has already stated that he trusts that each soldier will perform its mandate accordingly and remain professional. Ang amin pong loyalties is to the flag and to the Constitution. And we adhere to the chain of command. Kasunod yan ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may problema sa gobyerno sa gitna ng isyong kinakaharap ng kanyang anak na si VP Sara. There is a fracture in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos, nobody can correct Romualdez. It is only the military who can correct it. May tila panghahamon pa si Duterte sa AFP kaugnay sa pagsuporta nila kay Pangulong Marcos. I'm challenged to the military itself. The whole of the military kasi sila ang supposed to be protector of the Constitution. Sagot ng AFP, huwag na silang idamay at kaladkarin pa sa away politika. Mas marami raw problemang dapat unahin. Kabilang dyan ang pagbabantay sa ating teritoryo at exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Hindi po natin gusto na malihis po ang usapin sa iba't ibang ingay na kumakalat. Hindi raw sila basta-bastang maiimpluwensyahan ni numan. To those who are spreading misinformation, disinformation, and malinformation designed to weaken the chain of command, listen and listen well. The chain of command is intact, it is secured. Walang makikinabang nito kung tayo mga Pilipino ay mag-away-away. Sabi naman ng Malacanang, makasarili ang panawagan ni dating Pangulong Duterte na alisin sa pwesto si Pangulong Marcos para maluklok sa palasyo ang anak na si VP Sara. Gagawin daw ng dating Pangulo ang lahat, pati pang-iinsulto sa sandatahan para lang matuloy ang kanyang balak. Nakagugulat daw ang anilay garapalang panawagang kudeta ni Digong. Dapat daw sundin ng dating Pangulo ang saligang batas at tigilan ang pagiging irresponsable. Sa huli, sinabi ng Malacanang na hindi tamang mang-agaw ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpatay, panggugulo at pag-aalsa. Maghintay daw sa tamang panahon. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Sa ibang balita, patay ang isang lalaki ng pagbabarilin sa Cebu City. Ang biktima sangkot umano sa serye ng nakawan. Nasa Frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, maririnig ang sunod-sunod na putok ng baril sa Sitio Laguna sa Barangay Dulo, Fatima sa Cebu City, Lunes ng gabi. Kanya-kanyang takbo ang mga residente papasok ng kanilang mga bahay. Dito na tumambad ang wala ng buhay na 20 anyos na lalaki. Kinilala ang biktima na si alias Mike. Base sa investigasyon, nakatambay lang ang biktima sa lugar ng pagbabarilin ng sospek. Agad ding tumakas ang gunman. Bago ang pamamaril, inireklamo raw ang biktima ng nagnakaw di umano ng cellphone. Nasa pool pa raw yan ng CCTV. Ang victim is notado po na involved sa series ng pagnanakaw doon sa barangay nila, sir. Tukoy na rin ng mga otoridad ng person of interest sa krimen, pero hindi raw muna sila magbibigay ng detalye ukol dito habang tinutugis pa ang suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Patay sa pamamaril ang isang law student sa Baguio City. Onsen sa droga ang tinitingnang motibo. Nasa Frontline ang balitang yan si Mon Gualvez.
Sakay ng kotse niya ng 29 anyos na lalaking law student ng pagbabarilin sa Baguio nung linggo ng madaling araw. Kwento ng kasama ng law student na siraan sila ng sasakyan sa Barangay Ferdinand. Dito na dumating ang isa pang sasakyan. Diyan nakasakay ang sospek sa kanila pinaulanan ng bala ang mga estudyante. Kasunod niyan, na-recover ng mga otoridad ang sasakyan ng sospek. Inabandona ito sa Barangay Santo Tomas proper. Hindi na muna idinetali ang pagkakakilala ng mga biktima, gayon din ang sospek na posibleng maharap sa kasong murder. Onsehan sa droga ang tinitignang motibo sa krimen. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Habang papalapit ang Pasko, lalong bumibigat ang traffic dito sa Metro Manila. Kaya naman kaliwat kanan ang operasyon ng MMDA para masigurong tuloy-tuloy na daloy ng mga sasakyan. At live mula sa EDSA Mandaluyong, nasa frontline balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, kumusta ngayong rush hour? Alam mo, Jiggy, talagang pabigat ng pabigat ang naranasan nating traffic ngayong mag-holiday. Kaya naman ang MMDA double time na sa mga ginagawa nilang clearing operations para kahit paano ay maibsan ang sikip sa mga daan. Sinuyod ng MMDA Strike Force ang kahabaan ng Doña Soledad Avenue sa Parañaque ngayong araw. Nakatanggap sila ng reklamo na dumarami ang humahambalang sa kalsada, kaya bumibigat ang trapiko. Nasampulan ng aircon repair shop na umabot sa bangketa ang mga gamit. Dinampot din ng MMDA ang signage ng fast food restaurant na nakaharang sa daan. Pinagtatanggal din ng mga nakatambak na kahoy at tiles sa gilid ng tindahan ng isang construction supply. 15 sasakyan ang hinatak. Importante ang kalyeng ito dahil kinokonekta nito ang Taguig, Parañaque, Pasay at pati na rin Las Piñas. Nagsulputan na rin ng mga establishmento rito kaya naman bumibigat ang daloy ng trapiko. Araw-araw, 3 hanggang 4 na beses ang clearing operations ng MMDA sa iba't ibang lugar ngayong magpapasko. Hindi lang po intensified ito. This is actually more than double time the operation na ginagawa po namin. One of our priority right now is the major thoroughfares. Sinisiguradong walang nakahambalang sa Mabuhay Lane na magagamit na alternatibong ruta ng mga motorista. Ngayon pa lang, matindi-tindi na ang traffic sa mga pangunahing kalsada gaya ng EDSA. Kanya-kanya ng diskarte ang mga motorista. Sumisingit-singit na lang at kailangan ng pag-iingat pag sumisingit siya. Hanapin mo na lang ang alam mo na way na mas mabilis yung dalos. Bantay sarado rin ng MMDA sa Commonwealth, Quezon Avenue at C5. Mabigat ang trapiko riyan kapag rush hour. Jiggy, ang nakikita nyo ngayon ay ang northbound lane ng EDSA corner Julia Vargas at talagang sa mga oras ito ay napakabagal ng takbo ng mga sasakyan dito. Parang noong payday Friday lang ang bagal ng mga sasakyan dito sa ngayon. At gayon din dito sa southbound lane itong bahaging ito ng EDSA. At ang ayon din sa ating monitoring, ganito ang sitwasyon sa maraming bahagi ng EDSA. Lalo ngayong rush hour kaya para sa mga nasa biyahe ngayon ay konting pasensya lamang. Gigi. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, nagbabalik Frontline para maghatid ng maiinit na showbiz balita mula sa The Purse family, Sam Coloso. Welcome back, Sam. Salamat, Cheryl. Diretso na tayo sa mga maiinit na showbiz scoops natin this Tuesday. 4 na characters ang nagpaalam sa hit seryeng Batang Quiapo. Sa episode kagabi, na-corner ng grupo ni Natanggol ang grupo ni Tisay habang binabawi ang kanilang mga sports car. Sa gitna ng labanan, napatay ang mga character ni Tisay na ginagampanan ni Barbie Imperial. Reggie, played by William Martinez. Michael, played by Anjo Iliana. At Derek, na role naman ni Maverick Relova. Inaabangan naman ngayon ng marami kung ano ang magiging plano ni na Olga laban kina Marites at Ramon. Tutukan ang Batang Quiapo weeknights pagkatapos ng lumuhod ka sa lupa dito lang sa TV5. Pasabog ang pag-aala Noche Buena ng Bini sa Star Magic Christmas Ball 2024. Angat sa iba ang costume nilang fruit salad, fruit basket, lechon, queso de bola, hamon, lumpiang Shanghai at soft drinks. Kumpleto ang Christmas dinner dahil may nag-ala placemat with kandila sa grupo. In character ang Nation's girl group sa pictorial sa white carpet.
Ito ang unang beses na nakita ng publiko ang BINI matapos ang kanilang 3-day sold-out Grand Biniverse concert sa Smart Araneta Coliseum. Susunod, pamunuan ng EDSA Shrine nagulat nang bigla itong dagsain ng ilang grupo. Sa China, isang bata nahulog sa sinasakyang e-vehicle at pumailalim sa kotse. At ilang ibinebentang tumbler na may disenyong labubo, nakalalason daw? Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinaghahampas ng bakal sa ulo hanggang sa mamatay ang tatlong magkakainuman sa Calamba, Laguna. Ang suspect nagawa raw ang krimen dahil sa selos. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Wala ng buhay at halos di makilala sa laki ng sugat sa ulo ang lalaking ito nang madatna ng mga otoridad sa bakanting lote sa Barangay Mayapa, Calamba, Laguna. Sa di kalayuan, nakahandusay, duguan at wala ring buhay ang isang babae. Sa isang kubo naman sa lugar, nakita ang nobyo ng babae na wala na ring buhay. Sa lugar na ito, uling nakitang nagiinuman ang tatlong biktima noong araw ng Linggo. Matapos ang inuman bago matulog, isang krimen ang naganap. Lumalabas sa investigasyon ng mga pulis na may isa pang babaeng kasama ang tatlong nasawi. Agad siyang hinanap at natunton. Itinuro naman na nasabing babae ang kanyang dating live-in partner na nasa likod ng pagpatay. Bigla na lang umanong sumugod ang kanyang dating kinakasama na may dalang bakal. Pinag-aampas ang kanyang mga kainuman. Hindi na raw ito nagawang awatin ng babae dahil baka madamay rin siya. Kasi po takot na takot po ako, tsaka may dala siyang may bakal. Lumalabas na selos ang ugat ng krimen na ginala raw ang suspect na may relasyon ng kanyang dating kalibin at ang biktima na napuruan sa ulo sa krimen. Days before, pinagbantaan na ni suspect, yung isang victim na lalaki na nagsiselos daw. And the next time around, pag nakita daw silang magkasama ni babae, ay papatayin niya ito. Ang pamilya ng mga biktima hindi matanggap ang krimen. 3 araw pa lamang daw naninirahan sa kubo ang magkasintang pinatay. Nadamay lang sila sa pinagsesalosan ng suspect. Grabe ang ginawa niya sa kuya ko. Basag-basag po ang mukha ng kuya ko. Tulog na siya, tapos binanatan niya ng palo. Sobrang hindi ko na makilala ang mukha ng kuya ko kasi sobrang hindi siya tao, hayop siya. Naaresto naman sa follow-up operation ng suspect. Tumanggi siya magbigay ng pahayag. Naharap siya sa 3 counts ng kasong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Wala raw kawala sa asunto si Vice President Sara Duterte kapag napatunayang ibang tao ang namahagi sa confidential funds imbis ng Special Disbursing Officer ng OVP at DepEd. Ayon sa mga mambabatas, pwedeng makasuhan ng malversation o kaya plunder ang Vice-Presidente. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Palaisipan pa rin sa mga mambabatas kung paano talaga ginasta ang mahigit 600 million pesos na confidential funds noon ni VP Sara sa Office of the Vice President at Department of Education. Sa pagdinig kasi ng House Committee on Good Government kahapon, inamin ng Special Disbursing Officers ng BICE sa DepEd at OVP na hindi sila noon ang namahagi sa kinubrang pera. Sabi ng SDO ng OVP na si Gina Acosta, inutusan siya ni VP Sara na ibigay ang pera kay Vice Presidential Security Chief Colonel Raymond Lachica, habang ang SDO ng DepEd naman, binigay raw ang pera sa Security Officer na si Colonel Dennis Nolasco. Nanaig po ang aking belief na may trust po ako kay Lachica dahil po authorized po siya ni Ma'am Sara Duterte. Kung nagdi-disburse po niya. Si Colonel Nolasco rin ang gumagawa nitong... Siya po ang nag-ano niyan. Sa... Kanya pong expertise po yan.
Banat tuloy ng mga mambabatas, bawal yan. Sa ilalim kasi ng Government Auditing Code, SDO lang dapat ang pwedeng humawak at mag-disburse sa confidential funds. Ito raw marahil ang rason kaya hindi kilala ng mga SDO ang ilan sa pumirma sa acknowledgement receipt gaya ng hinahanap pa rin na si Mary Grace Piatos. Dahil hindi sumunod sa strict procedures, I believe this is technical malversation. But worse, if this was taken for personal gain, if this proven fictitious at erroneous yung ARs to justify the taking of this amount, that could be malversation proper or worse, plunder. Bukod kina Acosta at Fajarda, may pananagutan din daw si VP Sara dahil siyang nag-utos sa SDOs na ipahawak sa iba ang pera. Kung may makitang mga paglabag sa batas, kailangan akuhin ng ating Vice Presidente ang pananagutan. Handa naman daw makipagtulungan ang Armed Forces of the Philippines sa Kamara sakaling ipatawag na ng Committee on Good Government ang dalawang active officers ng militar na sina Colonel Lachica at Colonel Nolasco. Sa Biyernes, November 29, magpapatuloy ang pagdinig ng Kamara. Imbitado ang dalawang security officers at inaasahang dadalo pa rin sina VP Sara at mga opisyal nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Ilang panregalo kabilang ang Labubu-inspired tumblers nakita ang nagtataglay ng mapanganib na kemikal gaya ng lead at mercury. Live mula sa Divisoria, nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. JC, marami na bang namimili dyan? Cheryl, sa ngayon nga ay meron ng ilan na nag-early Christmas shopping. Pero nako, ingat po sa pagbili-bili dahil nga yung ilang parts dito ay nakitaan nga ng mga mapanganib na kemikal. Kung murang panregalo ang hanap nyo, Divisoria is the place to go. May 3 for 100 na glass cup at tumbler. May rechargeable mini fan na 2 for 150 pesos. Mas nakakatawad ka. Kasi siyempre, pag hindi pa ganun ka-Christmas, hindi pa ganun kataas yung bilihin. Sa mga mahilig sa labubu, swak itong mga labubu at karome-inspired na mga bag at purse na tig 120 hanggang 200 pesos. Meron ding stuffed toy na mabibili mula 250 hanggang 500 pesos. Kahit ganito, tuwan-tuwa na talaga sila kasi maganda rin naman eh. Pero paalala ng ilang grupo, ingat sa pagsha-shopping dahil maraming produkto ang nagtataglay ng mga mapanganib na kemikal. Gaya na lang ng 3 Labubu-inspired tumblers na ito na nabili ng grupong Eco-Waste Coalition. Nakitaan yan ng lead content na mas mataas sa legal limit. Gamit ng XRF Analyzer, isang device na nagde-detect ng kemikal, ipinakita ni Bantoxics campaigner Tony Dizon ang chemical content ng ilang items. Gaya nitong laroang espada na may lead at mercury content. Napakadelikado po nito, lalo na't 2 pang chemicals yung nakita natin dito sa laruan na ito. Lalong-lalo na ganitong laruan ay mas madalas hawakan. Yan din ang nakita sa laroang xylophone na ito. Ang lead po ay umaabot ng 1,800 parts per million at mercury naman na 2,400 parts per million. Sobra-sobra ito. Ayon sa grupo, walang safe level na exposure sa mga naturang kemikal dahil pwede itong makaapekto sa kalusugan lalo na ng mga bata. Pwedeng maapektuhan ang internal organs at ang paglaki ng mga bata ng exposure sa lead at mercury. Kaya payo ng Bantoxics maging mapanuri sa mga bibilhin, lalo na sa mga laruan para sa mga chikiting. Cheryl, ayon sa mga vendors dito ay matumal pa nga yung bentahan dito sa Divisoria, pero inaasang lalakas nga yan sa Disyembre kasabay nga ng Christmas break ng mga estudyante. Balik sa inyo. Maraming salamat, JC Cosico. Mga kapatid, muli natin makakasama para maghatid ng update sa frontline ng sports si Philippine Volleyball Phenom Alyssa Valdez. Alyssa? Salamat, Julius. Nasweep ng PLDT high-speed hitters ang Capital One Solar Spikers sa ongoing All-Filipino Conference. Dahil sa panalo nakuha ng PLDT ang solo lead sa torneo, sila rin ang unang team na nakakuha ng 3 wins and no losses na record. Nananatili namang winless ang Solar Spikers. Player of the game si Kat Arado with 14 excellent digs and 14 excellent receptions.
Sa susunod na game naman, maghaharap ang Cherry Tigo crossover at Next Leg Chameleons. Susubukan ng crossovers na bumalik sa kanilang winning ways matapos matalo ng Signal HD Spikers. Ang Next Leg naman, naghahanap ng unang panalo. Inaabangan kung maglalaro na ba ang bago nilang player at dating Cherry Tigo player na si EJ Laure. Mga kapatid, tutok lang sa volleyball action sa PVL. Mapapanood yan sa One Sports, One Sports Plus at Pilipinas Live App. Sa ibang volleyball news, nagkita ang dalawang Pinay volleyball players na naglalaro sa SV League sa Japan. Dalawang magkasunod na araw nagkalaban ng Osaka Marvelous kung saan naglalaro si Sachi Minowa o Jaja Santiago at Kurobe Aqua Fairies kung saan naman naglalaro si Maddie Madayag. Dalawang beses ding natalo ng team ni Sachi ang team ni Maddie. Sa isang Instagram post, shinare naman ni Maddie na nag-meet sila ni Sachi outside of their game. Nagyakapan ang dalawang Pinay. Sabi pa ni Maddie, so nice to see a familiar face. Susunod, election officer sa Lanao del Norte patay sa pananambang. Sa China, isang bata nahulog sa sinasakyang e-vehicle at pumailalim sa kotse. At Elijah Canlas at Gabby Padilla, ibang level na aktingan ng pinamalas sa MMFF entry na uninvited. Yan na iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagtungo sa EDSA Shrine ang ilang grupo para magsagawa ng prayer vigil. At live mula sa EDSA Shrine, nasa Frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Faith, ano raw ang pakay ng mga grupo dyan? Okay, Jiggy, ibang grupo nga ang ngayon na nagtipon-tipon dito sa paligid ng EDSA Shrine. Ayon sa mga nakapanayam natin, para daw ito sa prayer vigil. Pero yung iba ay mga supporters ng mga Duterte. Umaga pa lang kanina ay kapansin-pansin na ang biglang pagdami ng mga tao dito sa Shrine of Mary Queen of Peace o mas kilala sa tawag na EDSA Shrine. Iba-ibang grupo ang nagtipon-tipon sa loob at labas ng simbahan. Kasama sa dumayo dito sa EDSA ang grupong Sambayanan, nagkakaisang Urban Poor, Pongpong Obrero Workers Group at iba pa. Puro galing sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila ang mga pumunta, ang ilan ay galing sa Cavite. Paglilinaw ng mga grupo, voluntaryo ang pag-organisa nila ng vigil dito sa EDSA Shrine. Aminado naman ng iba na pumunta sila para iprotesta ang umano'y katiwalian sa gobyerno, habang ang iba nananawagan naman ng moral integrity raw sa gobyerno. Aminado naman ang pamunuan ng EDSA Shrine na di nila inaasahan na biglang pagdami ng mga tao mula pa kaninang alas 6 ng umaga. Ayon sa rector ng simbahan na si Father Jerome Siciliano, nagsimba muna ang grupo kaninang umaga at hindi na umalis. Hinayaan naman din sila sa loob ng simbahan dito sa shrine, pero mahigpit silang pinag-aalahanan na bawal istorbohin yung ibang parokyano. Bawal din daw ang pagkain, pag-inom, pag-ingay, pag-vlog at pagkakalat sa loob at labas ng simbahan. Jiggy, sa mga oras na ito, ayon sa pulis, sinatayang nasa 300 to 400 yung crowd estimate. Pero kanina doon sa ating pagdating ay hindi naman dumami yung bilang ng mga tao na nandito. Kanina ay nasa loob sila ng simbahan. Pero sa mga oras na ito, kung makikitinig nyo at makikita nyo, ay ngayon ay meron sila kaninang candle lightning. At yung iba ay may mga sinisigaw na mga support at kahit nga patalsikin daw si Pangulong Bongbong Marcos. At sa mga nakita rin natin, meron din sila mga dalang packed lunch. Hindi pa naman malinaw kung hanggang anong oras sila mananatili. Pero ang mga kapulisan mula sa Mandaluyong at Quezon City ay nandito pa rin at sa mga vicinity nananatili sila para nga masiguro na kaligtasan ng bawat isa. Jiggy. Maraming salamat, Faith Del Mundo. Kinundi na ng COMELEC ang magkasunod na pagpatay sa dalawang election officers sa Mindanao. Hiling ng ahensya, bigyan na sila ng jurisdiksyon sa mga naghain pa lang ng kandidatura para maiwasan ang mga ganitong insidente. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez.
Tadtad ng tama ng bala ang pulang sasakyang ito nang abutan ng mga otoridad sa bayan ng Salvador, Lanao del Norte kahapon. Pinagbabaril ito ng mga nakamotorsiklong salarin. Dumausdos pa nga ang sasakyan papunta sa gilid ng daan. Patay ang sakay nitong si Mark Orlando Valeser II, election officer ng Nunungan, Lanao del Norte. Bago ito, napatay din nung Sabado ang assistant election officer ng Isula Sultan Kudarat na si John Nico Alan Pandoy. Hindi pa nakikilala ang mga nakamotorsiklo ring salarin. Maring kinundina ng COMELEC ang magkasunod na pamamaslang. Yung gumagawa ng ganyan, duwag. Bakit pagka pumatay ka, mananalo ka? Pumiling din sila sa mga pulis na tutukan ng pagtugis sa mga salarin. Bagamat hindi pa election period, malinaw daw na may kinalaman sa eleksyon ang mga pananambang. Sa kabila nito, hindi raw magpapadala sa takot ang COMELEC. Dahil sa mga insidente ng karahasan, pinalilipat na sa ibang assignment o lugar ang lahat ng mga election officers at iba pang opisyal ng COMELEC na may mga kamag-anak na tumatakbo, pati na rin yung mga nakakatanggap ng death threat o banta sa kanilang buhay. Kasunod nito, nananawagan ng COMELEC na mabago ang anilay loophole ng batas. Dapat daw maituring na kaagad bilang kandidato sino mang tatakbo pagkahain pa lamang ng kandidatura. Sa ngayon kasi, magkakaroon pala ng jurisdiksyon ng COMELEC sa mga kandidato oras na magsimula na ang campaign period. Ibig sabihin nun, para kaming pwede na lang kaming patayin anytime. Wala kaming pwedeng ilagay sa COMELEC control. Wala kaming pwedeng ideklara under areas of concern sapagkat wala ka pa kaming kapangyarihan. At sa Enero pa, nakatakda magpatupad ng gun ban para sa Bilang Pilipino 2025. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Ibang level na aktingan ang ipapamalas ng mga award-winning actor na sina Elijah Canlas at Gabby Padilla sa MMFF film entry na Uninvited. Ang mga dapat abangan, alamin sa Frontline report ni MJ Marfori. Award-winning ang mga bumisita today sa Kapatid Network. Yan ay walang iba kundi si Gawad Urian Best Actor Elijah Canlas at ang Cinemalaya Best Actress sa si Gabby Padilla. Tampok sila sa inaabangang Metro Manila Film Festival entry na Uninvited. Dibdiba na magiging eksena nilang dalawa sa thriller drama film. Advice nila sa mga manonood, magpagpag pagkatapos. It definitely is very intense. Ibang Elijah Canlas po yung mga ibang Gabby Padilla ang makikita niyo dito. Reunion ito ni na Elijah at ng premyadong aktor na si Aga Mulak after their TV5 hit serye na Suntok sa Buwan under direct Dan Villegas. Pero teka, ano tong kinuwento ni Elijah na na-frustrate daw siya sa isang eksena? Evil circumstance. Hindi ko ma-share kung ano yung bakit ako na-frustrate ngayon when you just said that. Pero of course, I'm excited to be with Kuya Aga. Bida rin sa Uninvited sina Fama's Best Actress Nadine Lustre at ang star for all seasons na si Vilma Santos. Abangan ang Uninvited sa MMFF 50 showing sa darating na Pasko sa mga sinihan nationwide. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod sa Pulsa Video, batang nahulog sa kalsada, muntik nang masagasaan. At mga bida ng Gladiator 2, kabilang ang Hollywood A-lister na si Denzel Washington, nakakwentuhan ng News 5. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nahulog ang isang batang lalaki sa sinasakyan niyang electric vehicle at pumailalim pa sa kasunod na kotse sa China. Ang kanyang sinapit, alamin sa Frontline News Abroad. Tuloy-tuloy ang trapiko sa intersection na ito sa Hunan, China. Biglang dumaan ang isang electric vehicle. Nang makalagpas ito, nagulantang ang mga motorista nang mahulog ang isang batang lalaki. Napadapa siya, hindi pa man nakakabangon. Pumailalim ang bata sa kasunod na kotse. Agad namang huminto ang sasakyan. To the rescue ang isang lalaking nakakita. Pati ang rider na yan, bumaba na rin sa kanyang motorsiklo saka lumapit sa aksidente. Nahinto na rin ang trapiko.
Isa-isa kasing nagbabaan ng mga motorista para iangat ang kotse kung saan natrap ang bata. Wala pang 1 minuto, nailabas ang 5 taong gulang na paslit. Nasa ospital na siya at nagpapagaling matapos mabalian ng buto. Hindi idinetalye kung paanong nahulog ang bata mula sa e-vehicle, pero pananagutin daw ang driver na nadiskubreng walang lisensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Thankful daw si Wami Chongson matapos siyang matrade sa San Miguel Beerman. Sa isang message sa One Sports, sinabi ni Chongson na looking forward na siyang makatulong sa Beerman sa paparating na Commissioner's Cup. Nagpasalamat din naman si Chongson sa iiwanan niyang team na Terra Firma Jeep. Kasama na ng Jeep si Chongson nung nag-struggling pa ang team hanggang sa playoff appearance nila sa Season 48 Philippine Cup. Kaya naman, i-cherish daw lagi ni Wami ang memories niya sa team. Sasamahan ni Chongson sa title defense ang San Miguel Beerman sa December 3. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mas pinasaya, mas pinabongga at mas kaabang-abang na TV5 ang dapat asahan ng ating mga kapatid sa 2025. Jam-packed ang Kapatid Show sa susunod na taon. Live mula sa Quezon City, nasa Frontline balitang yan si Maui David. Maui, ano bang mga pasabog na abangan ng ating mga kapatid next year? Yes, Sir Jiggy. Nako, napakarami po. Ako excited na kasi napakarami po ang inihanda ng mga paandar ng TV5 para sa ating mga kapatid ngayong 2025. At ipinasilip na po lahat yan dito sa TV5 Trade Launch. Dito lang po sa Soler North sa Quezon City. Kapatid, ang ating fame season ay narito na. Present dito ang ilang mga naglalakihang brand at iba pang mga kumpanyang sumusuporta sa TV5. Pati na rin syempre ang pamunuan ng Kapatid Network at iba pang kakolab nito tulad ng Viva. Mula sa mga umaatikabong aksyon sa primetime hanggang sa mga bonggang game show at iba pang serye, kaabang-abang ang mga upcoming program ng Kapatid Network. Nariyan na ang mga nagbabalik na Kapatid game shows tulad ng Masked Singer with its host, Billy Crawford. At ang OG video singing show na Singaling, magbabalik with regular at Celebrity Edition. Pati na rin ang ating Her Majesty, Maha Salvador Nunez, may comeback din sa kanyang 3 programa sa Kapatid Network this 2025. Ang Emoji Nation, ang much-awaited TV5 Ultimate Dance Competition na Isayaw Mo, at revenge drama na Athena. May pa-youth-oriented show na rin next year entitled Glow Up na papangunahan ni Andres Mulak. Si TV5 President and CEO Guido Zabaliero excited na sa 2025 ng Kapatid Network at narito ang kanyang pahayag. Mas maraming entertainment shows, so meron kaming mga bagong concepts that they can enjoy over both sa hapon tsaka sa prime time. At meron po kaming plano, ibabalik po namin ng Artista Academy so that we can start really looking for the next generation of Kapatid stars. At ilang lang po yan sa inihanda ng TV5 Kapatid Network para po sa mas pinasayang experience or TV experience para po sa ating mga kapatid. At balita ko nga po, bukod dyan, sabi na rin ng ilang mga representative ng TV5, asahan na ang mas pina-level up at mas pinabonggang TV5 sa 2025. At yan po muna mula dito sa Soler North. Back to the studio muna. Maraming salamat, Maui David. Tinapos na ng Senado pagdinig nito kaugnay sa kriminalidad na dulot ng pogo sa ating bansa. Kabilang sa mga tinutukan ay kung paano nagagamit ang scam hubs sa pag-espiya at pagpapakalat ng fake news.
Nasa front na ng balitang yan, si Mean Los Baños. Sa larawang ito, makikitang magkasama sina dating Presidential Economic Advisor Michael Yang at ang self-confessed Chinese spy na si Xie Zhijiang. Si Xie Zhijiang ang nagdawit kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go na umunay kasamahan niya bilang Chinese asset. Ipinresenta ang larawang yan sa huling araw ng pagdinig ng Senate Committee on Women and Children tungkol sa POGO operation sa bansa. At ayon din kay Senator Risa Hontiveros, dawit umano si Yang sa intelligence operations ng China. Michael Yang is a key actor in Chinese intelligence operations here. Michael Yang nasangkot sa Pharmally and, if the reports are accurate, sa drug operations dito. Michael Yang, na economic advisor ng dating Pangulo. Ginatasan na tayo, pinagtaksilan pa. Pero giit ng abogado ni Yang na si Attorney Raymond Fortun, hindi patas na gumawa ng konklusyon, base lamang sa larawan. Sa kabila naman ng mga ibinunyag ni Xie Zhijiang, hindi pa raw masasabi ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA kung espiya nga si Go. Ang kaya nilang kumpirmahin sa ngayon ay isa siyang agent of influence. Ibig sabihin, ginagamit ni Go ang kanyang impluwensya at posisyon para impluwensyahan ang opinyon at desisyon ng publiko na magbibigay ng benepisyo sa bansang kanyang siniserbisyohan. Hindi naman nakadalo si Alice Go sa pagdinig ng Senado kaugnay sa POGO ngayong araw. Hindi kasi siya pinayagan ng Regional Trial Court Branch 167 dahil may kasabay siyang pagdinig sa korte kaugnay sa kasong qualified trafficking laban sa kanya. Samantala, tumistigo naman online si Wang Fugui. Siya ang dating nakasama sa kulungan ni Xie Zhijiang. Sabi ni Fugui, kabilang daw sa nire-recruit ng China para maging espiya ay mga Pilipino rin. There are Filipinos working against the interests of the Philippines. Yes, that is correct. Based on the information that is provided by Mr. Xie, but of course we have to confirm this with Mr. Xie. Do you have in the decrypted files the names of Filipino citizens? I apologize if I cannot provide this information because again, this is information from Mr. Xie. Lumabas naman sa pagdinig na nagagamit ang ilang POGO hub para magpalaganap ng fake news. Bukod dito, na-monitor din ng NICA ang tinatawag nilang malign influence and foreign interference operations ng China sa bawat isa sa mga rehiyon sa bansa. The extent is pervasive and as of the initial briefings that we've had from our regions, mukhang wala pong region na exempted. Sa pagtatapos ng pagdinig, nangako si Hontiveros na magpapasa ng batas para masigurong di na magkakaroon ng isa pang Alice Go. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Huli sa entrapment ng NBI ang isang high-profile scammer sa Davao City. Ang kanyang modus, magpapakilalang may mga koneksyon sa gobyerno para raw madaling maipanalo ang kaso. Nasa Frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Punterian ang mga operatiba ng NBI, ang babaeng nakaitim na yan sa isang mall sa Davao City. Inabutan ng sobrang may pera ang babae. Ito ang signal ng mga taga-NBI para arestuhin ang kanilang target. Ayon sa NBI Davao Region, high-profile scammer ang babae. Nagpapakilala umano ang suspect sa complainant na magkamag-anak sila. Nangako siyang tutulong sa mga biktima hinggil sa kinasasangkutan nitong civil case. Nanghihingi siya ng pera para maipanalo ang kaso. The subject is claiming and bragging na she has connections with the high-ranking officials of the government, like the Supreme Court, like the Department of Justice, as well as the NBI. Ayon sa biktima, nag-umpisang nangingikil ang suspect sa kanila Pebrero pa nitong taon. Pero hanggang sa ngayon, wala pang nangyayari sa kanyang mga ipinangakong tulong. Hinaharas na rin siya ng suspect, kaya nagsumbong siya sa mga otoridad. Umabot na din sa higit kalahating milyong piso ang nahingi ng suspect sa mga biktima. Nakilala umano nila ang suspect dahil nirecommend ng isa nilang kaibigan. Itinanggi naman ng suspect ang mga paratang sa kanya. Actually, ma'am, they are my relative. Opo. Ang naging istorya po is, nandito lang po ako sa Davao, pinuntahan nila ako kung pwede po ba daw akong makatulong sa kanila. I am not using different name.
posibleng mahaharap sa reklamong estafa ang suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Iimbestigahan na rin ng Department of Justice sa mga naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng tila pang-uudyok daw nito sa militar na magkudeta. Ayon sa DOJ, may tuturing na sinisyon ang pahayag ni Duterte nang sabihin niya na may tatama lang daw ang problema ngayon sa gobyerno sa tulong ng militar. Git ng DOJ, double meaning ang mga sinabi ng dating Pangulo na nag-uudyok daw sa kaisipan ng publiko. Kailangan din daw maitama ang konteksto ng panawagan ni Digong, lalo't may nauna ng banta ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte laban kay PBBM. I do not know where the President is coming from that a solution can be coming from the military. Bukas ang legal na framework ng ating bansa. We have a strong and functioning republic. There is no such thing as fractured governance. Sa gitna ng sinasabing death threat sa Pangulo, tumulak pa rin pa United Arab Emirates si Pangulong Bongbong Marcos para sa isang araw na working visit. Walang official broadcast o photos na ilabas ang palasyo kaugnay nito. Hindi rin malinaw kung may kinalaman nito sa mas pinaigting na seguridad kay PBBM. Pero ayon kay Presidential Communications Secretary Cesar Chavez, kagabi pa umalis ng bansa ang Pangulo kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Hanggang Huwebes sana ang pagbisita sa UAE ni PBBM. Pero sa statement ng PCO, pinaikli ito para matutukan ang mga biktima ng mga nagdaang bagyo. Tinalaga ng Pangulo bilang caretaker ng bansa sina Executive Secretary Lucas Bersamin, DOJ Secretary Crispin Remulla at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Pinagbabaril sa sarili nitong ukayan ang 27 anyos na lalaki sa Coronadal City. Rido o away sa mga angkan ang hinihinalang motibo sa pamamaslang. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Kayla Makantan. Nabahiran ng dugo ang isang ukayan sa Coronadal City at nagmula pa ito sa mismong may-ari ng tindahan. Nagkalat ang dugo sa ukayang ito sa isang shopping center sa Upper Osmeña Street, Coronadal City. Gabi ng November 23, nang paulanan ng bala ang tindahan. Dead on the spot ang 27 anyos na si Muhammad Usman Najib, na may-ari ng ukayan. Ayon sa Coronadal City Police Station, may hawak na silang CCTV footage kung saan dalawang lalaki ang itinuturong sa larin. Meron po tayong mga person of interest kasi itong victim po natin ay attempt po sa kanya noong May. So nung kinandakan po namin ng investigation, doon niya po lumabas yung isang motibo na rido po ang posibleng dahilan ng kanyang pagkamatay. Naiuwi na sa Lanao del Norte ang labi ni Najib. Patuloy naman ang backtracking sa mga posibleng salarin sa pagpaslang sa kanya. Nagpapatuloy pa sa ilang bahagi ng bansa ang rido o hindi pagkakaunawaan ng mga angkan na kapag hindi naayos ay nauuwi sa karahasan. Kaya nasa kamay ng mga otoridad ang pagresolba sa mga kasong ito para mapanagot ang mga responsable sa krimen. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Kayla Makantan. Patay ang isang construction worker sa Carmona, Cavite matapos masagasaan ng 3 sasakyan. Nasa frontline na balitang yan, si Ian Suyu. Duguan at wala ng buhay ng datna ng mga rescuer ang lalaking ito sa Governor's Drive sa Carmona, Cavite. Sunod-sunod siyang nabangga ng 3 sasakyan noong linggo ng madaling araw. Kinilala ang 55 anyos na biktimang si Joey Salazar, isang construction worker. Ayon sa mga otoridad, patawid ng kalsada ang biktima nang mabangga ng jeep. Bumulagta sa daan ang biktima at nasagasaan pa ng SUV at kotse. Sumuko sa mga otoridad ang 3 driver na nakabangga sa biktima. Makaharap sila sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Sa bayan naman ng Naval sa Biliran, nagsalpukan ng isang motor at kotse sa barangay Karay-Karay noong Sabado ng umaga. Nawalan umano ng kontrol ang rider kaya sumalpok ito sa kasalubong na sasakyan. Sugatan ng rider na agad dinala sa ospital. Nagkaaregluhan naman na ang rider at driver. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Tatlong dating players ng Bay Area Dragons ang magbabalik sa PBA sa paparating na Commissioner's Cup.
Sila sina Hayden Blankley, Glenn Young at Kobe Lam. Pero sa pagkakataong ito, maglalaro na sila sa bagong guest team na Hong Kong Eastern. Parte sila ng Bay Area Dragons team na umabot sa finals ng Season 47 Commissioner's Cup na tinalo ng Barangay Ginebra. Pare-parehong may double-digit na average scoring ang tatlo, kaya aabangan ng lahat kung madadala ulit nila sa playoffs ang bagong guest team. Pinagmulta ng NBA ng $50,000 o nasa 2.9 million pesos ang Houston Rockets guard Fred VanVleet. Nag-ugat ang parusa sa profane language o pagmumura ni VanVleet sa isang game officials. Nangyari yan sa home loss ni Rockets sa Portland Blazers pagkatapos tawagan ng foul si VanVleet. Dinuro pa ng Houston guard ang mga official. Na-eject sa laro si VanVleet dahil sa insidente. Sa esports naman, maglulunsad na ng kanilang Philippine League ang mobile game na Honor of Kings. 2 competitive season ang plano ng HOK sa ilo-launch nilang liga next year. Ang una ay gaganapin sa April habang sa August naman ang second season. Isa lamang daw ito sa plano ng games para mapalawak ang kinalang local community dito sa Pilipinas. Magbibigay din daw ito ng maraming opportunities para sa mga esports athletes. At yan ang hottest action sa sports ngayong Tuesday. Thanks for joining us mga kapatid. Ako po si Alyssa Valdez. Susunod, Kadiwa ng Pangulo Expo 2024 binuksan na sa publiko. At mga rubber ducky sinasamba sa Spain. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mas mababa ng 20 hanggang 30% ang mga bilihin sa kabubukas lang na Kadiwa ng Pangulo Expo sa Pasay City. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cater. Nasa 100 farmer exhibitors ang pinagsama-sama sa binuksang Kadiwa ng Pangulo Expo sa Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City. Ang kanilang layunin, makapagbenta pa rin ng mga agricultural produce sa abot-kayang presyo. Gaya na lang ng 29 pesos na bigas para sa indigent at vulnerable groups. At ang ngayon 42 pesos kada kilo na lang na rice for all. May nabibili ring tig 65 at 75 pesos na brown at refined sugar. Si Brent, 1 tonelada ng iba't ibang gulay mula sa kanilang kooperatiba sa Benguet ang itinitinda. Kung ikukumpara sa bentahan sa mga palengke sa Metro Manila, mas mura ng 10 piso pataas ang repolyo at lettuce sa kanyang pwesto. 20 pesos naman ang diferensya sa sayote. Umaasa raw si Brent na makakabawi sila kahit paano matapos ang mga dumaang bagyo. Kung kami mong magdala, mark up pa namin yung cost of transport ngayon, ma'am. Yung DA, sila yung gastos, kaya at least konti na lang nang patong namin sa mga kuwan namin sa gulay. Maliban sa pwesto ni Brent, mas mura raw ng 20 hanggang 30% ang mga ibinibentang agricultural commodities sa Kadiwa. Mas mura dito, pero sa palengke kasi medyo iba ng tsura doon. Dito kasi fresh kasi. Tampok sa Kadiwa ng Pangulo Expo ang mga fresh produce mula sa iba't ibang bahagi ng bansa mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Ito ngang mga ibinebenta sa truck na ito galing pa raw sa Region 10 o Northern Mindanao. Kumpleto sila mula prutas hanggang gulay. Kaya sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, patunay lang din ito na marami pang pagkukuhanan ng gulay. Baka hindi na raw kailanganing mag-angkat pa. Lahat naman ang gagawin natin bago tayo mag-import ay pag-aaralan mabuti yan. I am not in favor of importation. Kung kinakailangan, as I said, from the start of my administration in the DA, if we need to import, we will have to import. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5.
Dinepensahan ng Department of Agriculture ang pangakong 20 pesos per kilo ng Administrasyong Marcos. Kasunod yan ang pagkwestiyon ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, posible kasi talaga ang pangako ni PBBM noong panahon ng kampanya 2022. Hindi pa raw kasi ganun kataas ang input cost ng mga magsasaka. At dahil mataas na ang presyohan ngayon, aminado ang kalihim na mahirap na itong tuparin. Git naman ni Laurel, kailangan mag-ingat si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga binibitawang salita. Well, I think she has to study what she says carefully, no? Matalino naman siya, di ba? I think it's rhetoric or politics, but iba yung panahon ngayon, iba yung panahon ngayon. So, kailangan pag-aralan mabuti bago magsalita. Nakatanggap daw ng anonymous letter ang Korte Suprema para hilingin ang disbarment ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay raw ito ng pahayag ni VP Sara na ipauukay niyang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Ayon kay SC spokesperson Attorney Camille Ting, mayroon ng inihain na disbarment case laban kay VP Sara nung alkalde pa siya ng Davao City matapos manapak ng court sheriff. October 24 daw ang petsang nakalagay sa liham, pero ngayong buwan lang daw ito nakuha ng SC. Dagdag pa ng SC, kailangan pa ring may maghain ng formal na reklamo para iba-disbar ang bise. It's always possible that the Supreme Court can take cognizance of anything that's publicly known, but usually it's usually by complaint. So we'll wait and see what the court has or what the court will do in that case. Kakaibang simbahan ang trending ngayon sa Madrid, Spain. Sinasamba kasi rito ang isang rubber ducky. Gaya ng normal na simbahan, may altar din ito na pinalilibutan ng mga plastic na bibe. Meron din itong pari. Siya ang komedyanteng si Leo Bassi na founder din ng tinawag na Vaticano Church. Mahigit isang dekada na yan na tourist attraction sa Spain. Ang laman ng misa, mga katuwaan, saka mga balita sa loob at labas ng bansa. Itinayo raw ang simbahan bilang celebration sa maliliit na bagay sa ating buhay. Matapos ang mahigit 2 dekada, ipinalabas na sa mga sinehan worldwide ang much-awaited Hollywood action sequel na Gladiator 2. Kinwento ng bida nitong si Paul Mescal sa News 5 ang pinagdaanan niya para sa role niyang si Lucius. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. After 25 years, matinding visual feast na siksik sa bakbakan at inspired by history ang nagbabalik sa big screen. Para yan sa sequel hit movie na Gladiator 2. Bida rito ang Hollywood it boy at heartthrob na si Paul Mescal. Gaganap siya bilang si Lucius, ang nawalang anak ng naunang champion gladiator na si Maximus Aurelius, played by Russell Crowe. Trending ang ilang eksena ni Paul dahil sa kanyang physical transformation. Pero kwento niya sa News 5. And that's not physical, it's about psychology that you have to develop, that you're just the toughest guy in the room, not because you're the strongest. Recently, nagtrending si Paul nang pumalag siya sa pagtawag na content sa paggawa ng pelikula. Higit pa raw sa content ang hirap at pagod na ginagawa nila para makabuo ng pelikula. Yan daw ang natutunan niya sa direktor na si Ridley Scott. The job that we do is precious. The time that we have when we're making the job is precious. And that, I don't know, It shouldn't surprise me, but it surprises me that with the legacy that this man has. Kontrabida naman ng Gladiator 2 ang OG na si Denzel Washington, na hanga sa work ethics ni Paul. Much talked about nga ang fight scenes nilang dalawa. Watching Paul get beat up was a lot of fun. God bless him. He's a hard-working young man. Kumita na ng mahigit $80 million o mahigit 4 billion pesos sa global box office ang Gladiator 2. Sa December 4 ito ipapalabas sa mga sinihan sa Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5.
Palitan pa rin ang Apatu Fever. Lalo na ngayon usap-usapan ang live performance ng awitin na yan ni na Blackpink Rosie at Bruno Mars. Nakaka-LSS naman din talaga kasi ang kanta na sinasabayan pa ng mga madaling dance steps. Silipin natin ang ilan pang pahabol na entry sa Apatu Challenge ng ating mga kapatid sa Kwento Sang Minuto. Taking the world by storm ang hit song na Apatu o APT ni na Bruno Mars at Rosé. May version rin nito ang Bollywood. May adaptation na rin nito ang isang foreign film. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Oh, 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 don't you want me like I want you, baby? Don't you leave me like Pero ang pinakahabay ang versyon ng isang labandero. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight. Nagbabalita mula sa Frontline, Mark Logan, News 5. Oh, makiuso tayo. Game. Galing talaga ni Papa Jiggy. May ganun yan. Ay, ano ba? Gusto ko ikaw. Ikaw din. Kakaiba yun. Okay, mga kapatid, 29 days na lang. Pasko na. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw nito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline, Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.